Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gerald at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko kayang itago pa. Maraming mga bagay na hindi ko kayang sabihin ng buo, pero sa pagkakataong ito, magpapakatotoo ako. Minsan, may mga tao sa ating buhay na hindi mo inaasahan. Ngunit sila ang nagiging malaking bahagi ng ating pagkatao. Si Ninang Linda ay isa sa mga tao na ganito sa buhay ko. Siya ang naging gabay ko sa mga madidilim na panahon at siya rin ang naging dahilan kung bakit ako napadpad sa isang lugar na hindi ko akalain. Si Ninang Linda, 42, ay isang babae na may kakaibang alindog. Hindi lang sa pisikal, kundi sa paraan ng kanyang pagpapakita ng kabaitan at malasakit. Single siya at matagal na ring walang asawa. Isang malakas na babae, may sariling buhay at negosyo, at hindi kailanman ipinagpapaliban ang kanyang mga pangarap. Palagi akong naroon sa tabi niya. Tinulungan siya sa mga simpleng gawain sa bahay, tulad ng pagkumpuni ng mga sirang gamit at iba pang maliliit na trabaho. Bawat araw na kasama ko siya, mas lalo kong nakikita ang kagandahan at kalakasan niya. Para sa akin, siya ang perpektong babae. Maganda, matalino, at puno ng buhay. Minsan naiisip ko kung bakit ko siya tinutulungan ng ganito. Hindi ko naman siya kadugo, at hindi rin kami close ng aking ina Elenita. Pero siguro, ito na ang naging daan upang mas makilala ko siya. Habang lumilipas ang mga taon, ang simpleng pagkakaibigan namin ay nagbago. Nagsimula akong magtago ng nararamdaman ko. Nararamdaman ko na ang mga simpleng ngiti ni Ninang Linda, ang mga mahinhing tingin niya, ay may kakaibang epekto sa akin. Parang may init na unti-unting bumabalot sa dibdib ko tuwing magkasama kami. Madalas ko siyang tutulungan sa mga personal na bagay, tulad ng pag-aayos ng mga gamit sa bahay. Hindi ko maitatanggi na sa tuwing napapalapit kami, may isang bahagi sa akin na naglalaban. Konsensya at ang kakaibang init na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bawat galak na dulot ng mga simpleng hakbang ng pagtulong sa kanya ay nagiging dahilan upang ang mga saloobin ko ay maging malabo at magulo. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Hindi ko kayang magtaglay ng ganitong klaseng nararamdaman para sa isang tao na parang ina ko na. Ngunit sa bawat gabing magkasama kami, mas tumitindi ang nararamdaman ko. May mga gabing mas magaan ang usapan, mas matagal ang pagtawa, at may mga pagkakataon ding tila napapansin ko na may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung siya ba, o ako lamang ang nakakaramdam ng kakaibang paghihintay. At doon ko naisip na hindi lang pala ako ang may tinatago. Si Ninang Linda, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya para sa akin. Sa bawat magkasunod na araw, ang mga simpleng pagtulong ko sa kanya ay nagiging pagkakataon upang mas lalapit kami sa isa't isa. Sabi ko sa sarili ko, baka may mga pagkakataong magbago ang lahat at baka isang araw magbukas siya sa akin ng higit pa sa mga ngiti at magaan na usapan. Pero may isang bagay na laging nangyayari sa akin tuwing ako ay nandyan sa tabi niya. Ang kabog ng puso ko na hindi ko kayang kontrolin. Para sa akin, ang lahat ng ito ay parang isang laro, isang pagsubok ng aking damdamin. Wala akong ideya kung saan patungo ang lahat ng ito, pero hindi ko kayang ipagkait sa aking sarili ang nararamdaman ko para kay Ninang. Sa kabila ng lahat ng magagandang alaala, alam ko na may isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang nararamdaman kong hindi ko dapat maramdaman, at doon nag-umpisa ang lahat ng hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ito ba ay pagmamahal o isang pagkahulog sa kasalanang hindi ko pa naiintindihan. Ang tanging alam ko lang, si Ninang Linda ay isang babae na hindi ko kayang kalimutan, isang babae na pumasok sa buhay ko sa mga hindi inaasahang paraan. Sa bawat ngiti niya,
Sa bawat matamis na salita, siya na ang naging dahilan ng aking mga lihim at mga pantasya. Ngunit habang ang lahat ng ito ay nangyayari, may isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Hanggang saan ako pupunta sa nararamdaman? Isang gabi, nang pumunta ako sa kwarto ni Ninang para ayusin ang sirang ilaw, hindi ko inasahan ang mga nangyari. Alam ko na si Ninang ay may ugali ng pagiging maligaya at magaan sa paligid. Ngunit sa gabing iyon, tila iba ang atmosfera. Habang hawak ko ang hagdang-hagdang ladder at tinataas ang sarili ko upang ayusin ang ilaw, ramdam ko ang mga mata ni Ninang sa akin. Hindi ko siya matanaw, pero alam kong tinitingnan niya ako mula sa kanyang kama. Nakaduster siya, medyo manipis at maluwang, at sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita ko ang mga kurba ng kanyang katawan na parang nag-aanyaya. Sa kabila ng mga simpleng ayos na madalas naming gawin, ang gabing iyon ay nagbukas ng isang pinto na matagal ko nang isinara sa aking isipan. Lalong naging matindi ang pagtaas ng tibok ng aking puso. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Tumigil ako sa ginagawa ko at humarap sa kanya. Ang mga mata ko ay bumangga sa mga mata niyang matalim, ngunit may lambing. Hinawakan ko ang isang bahagi ng leeg ng ilaw upang mas tumagal ang sandali. At pagkatapos, ang mga salitang matagal ko nang nais sabihin, sa wakas, ay lumabas sa aking bibig. Ninang, huminga ako ng malalim. Alam mo ba na matagal ko nang nararamdaman ito? Yung hindi ko kayang itago. Na may nararamdaman akong iba sa'yo. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya may pagkabighani at pagkabigla. Ngunit hindi ko makita ang tiyak na kasagutan. Mabilis akong napalunok. Ang katawan ko ay parang naging mabigat. Ang puso ko ay mabilis, parang sasabog. Akala ko, kapag inamin ko na ang nararamdaman ko, malalaman ko na ang sagot. Pero ang sumunod na nangyari ay isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Tumahimik si Ninang. Tumayo siya mula sa kama at hindi ako sigurado kung anong ibig niyang sabihin. Hinawakan niya ang aking kamay, ngunit hindi ko maramdaman ang sagot sa mga kilos niya. Tahimik lang siya at nang tumingin siya sa akin, hindi ko alam kung ang mga mata niyang iyon ay naglalaman ng sagot o kung ito'y isang pahiwatig na hindi ko dapat pang itanong. Baka, hindi mo pa ako talaga kilala, Gerald, ang sagot niya. Ang boses niyang may kaunting kaba at hindi ko malaman kung paano ko ito tatanggapin. Baka hindi pa ito ang tamang panahon para sa ganoong usapan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin, ngunit hindi ko malaman kung ang ibig sabihin nito ay isang hindi pagsang-ayon o isang hindi pag-reject. Tumingin ako sa kanya, nag-aalangan. Ang puso ko naglalaban sa mga saloobin. Parang may napakabigat na bagay na gustong sumabog sa akin. Pero hindi ko na kayang ipaliwanag. Ninang, sabi ko. Ngunit naisip ko agad kung tama ba itong gawin. May mga tanong sa isipan ko na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang ibig ko lang sabihin, bago ko matapos ang sinasabi ko, iniwasan niya ang mga mata ko at naglakad pabalik sa kama. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Nais ko, sanang magtapat pa, pero naglaho na ang mga salitang iyon. Nakapako ang mga mata ko sa kanya habang siya'y naupo sa kama. Ang malamyos niyang hitsura ay parang naglalaro sa isipan ko. At doon, sa sandaling iyon, parang may isang tahimik na sagot na nagsabi, "Hindi ngayon, Gerald. Ang gabing iyon ay nagsimula ng hindi inaasahang pagkalito sa aking puso." Wala siyang sinabi ng matapang. Ngunit sa bawat kilos at sagot niya, parang may hindi ko maintindihang mensahe na ipinadala sa akin. Hindi rejection, ngunit hindi rin klaro. Ang mga salitang hindi sinabi, ang mga mata na hindi tumingin ng diretsyo, ang mga tingin na may halong pag-iwas, lahat ng ito ay nagpatindi ng
pagkalito ko. Habang naglalakad ako palabas ng kwarto niya, pakiramdam ko ang bawat hakbang ko ay may kabigatan. Hindi ko alam kung iniwasan niya ako o kung may iba siyang nararamdaman na hindi kayang ipahayag. Ang utak ko ay naglalaban at ang puso ko ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Mali ba ang ginawa ko? Ang mga salita ko ba ay hindi pa tamang panahon? O baka naman, ako lang ang nagkamali sa pagbasa sa mga signal? Sa gabing iyon, naglakad ako pabalik sa aking kwarto. Dala ang sakit ng hindi pagkakaroon ng kasiguruhan. Ang mga salitang iyon ni Ninang, ang mga hindi nasabi, ang mga hindi inamin, ay naging mga tanong na maghahatid sa akin ng hindi malilimutang pagkabigo. At doon, sa dilim ng aking kwarto, nagsimula ang isang bagong uri ng pagsisisi. Siguro, hindi ko pa talaga kayang tanggapin kung anong simula nung gabing iyon. May pagbabago sa paraan ng pakikitungo ni Ninang sa akin. Hindi ko na matutunto ng mga mata niyang may kabuntot na pagkaintindi. At kahit anong gawain ko sa bahay niya, tila palaging may hangin ng hindi pagkakaunawaan. Noon, ang bawat galak ng aking presensya ay nararamdaman niya at ang bawat piruko ay natatawa siya. Pero ngayon, para bang ang mga bagay na simpleng ginagawa namin noon ay naging mabigat. Tuwing magkasama kami sa bahay, mas nangingibabaw ang katahimikan. Hindi na tulad ng dati na kahit hindi kami mag-usap, madalas ay may komportable kaming presensya. Ngayon, kapag hindi ako nagsasalita, para bang may puwang na bumangga sa pagitan namin. Lahat ng kilos ko, ng bawat salita ko, ay parang hindi na siya komportable. Parang tinatago niya ang sarili niyang mundo. At ako, hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyari. Nagsimula na ring lumayo si Ninang sa mga simpleng bagay na dati ay normal lang. Dati, tuwing magpapalitan kami ng mga kwento tungkol sa araw-araw na buhay, parang walang katapusan ang mga tawanan at kwentuhan. Ngayon parang hindi na siya interesado. Kahit na ako ay nagsasalita. Kapag may gusto akong ipagawa o itanong, ang sagot niya ay palaging maiikli. Parang nagmamadali siyang matapos ang pag-uusap. Ang tingin niya sa akin, wala na yung dati. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat ng ito. Isang hapon, habang ako ay nag-aayos ng mga gamit sa kanyang bahay, nakita ko siyang naglalakad patungo sa sala. Hindi ko na kailangang tanungin kung anong nangyari. Ramdam ko sa bawat galaw niya na may tinatago siya. Bago ko pa magawang magsalita, siya na ang unang nagtanong, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang lamig sa tono niya. "Gerald, may kailangan ka ba?" Tanong niya, pero parang may distansya sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ang mga simpleng tanong na iyon ay parang puno ng hindi pagkakaunawaan. Para bang may isang pader na itinayo sa pagitan namin na hindi ko kayang sirain. Hindi ko alam kung ang pagiging malayo niya ay dahil ba sa nangyari noong gabi ng aking pagtatapat o kung may iba siyang iniisip. Ang mga sagot niya, palaging may halong pagtanggi, may pagka-distant, at hindi ko malaman kung dahil sa aking nararamdaman o dahil sa nararamdaman niyang hindi ko pa matutunton. Minsan, nagtataka ako kung nagkamali ba ako sa paggawa ng hakbang na iyon. Hindi ko kailanman inisip na magbago ang lahat sa isang saglit. Dati, kahit na magkasama kami sa bahay, ang bawat sandali ay puno ng magaan na usapan. Ngunit ngayon, bawat saglit ay parang sinasamyo ko ang hangin ng pagbabago. Kung ako lang ang nakaramdam ng mga pagbabagong iyon, sana ay hindi ako mag-alala. Pero ang mga mata ni Ninang, kahit hindi siya magsalita, ay nagpapakita ng isang bagay, isang distansya na hindi ko kayang talunin. Nais ko sanang humarap sa kanya at tanungin siya ng diretso kung bakit siya naging ganito,
kung anong nangyari. Ngunit hindi ko kayang magtapat pa. Hindi ko alam kung ano ang mga saloobin niya. At kung tatanungin ko siya, baka lalo ko pang mapalala ang lahat. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang isang sugat na ayaw gumaling. Ngunit hindi ko alam kung anong dahilan o kung anong pagkakamali ko. Habang umaabot ang mga araw, lalo ko pang nararamdaman ang kanyang pagiging malamig. Wala akong tiyak na sagot kung anong nangyari, kung may kasalanan ba ako sa kanyang pag-iwas, o kung may iba pa siyang tinatago. Tinutukso ko ang aking sarili sa mga tanong na hindi ko alam kung may sagot. Isang gabi, pagkatapos ng ilang araw, ang pakiramdam ko na hindi kami magkaintindihan. Nagpasya akong tanungin siya ng diretso. Ninang, bakit parang may kakaiba sa atin ngayon? Tanong ko nang hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Bakit parang hindi ka na kasing kaswal at kasing komportable sa akin tulad ng dati? Tumingin siya sa akin ng matagal. At sa kabila ng mga sagot niyang hindi ko nasundan, alam ko na may iba siyang nararamdaman na hindi ko kayang intindihin. Hindi ko alam kung nasaktan ko siya o kung may ibang dahilan kung bakit siya nagbago. Pero sa mga sandaling iyon, ang lahat ng inaasahan ko ay tila nauurong. Hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ay tama. O kung ako lang ba ang nagpapalaki ng mga bagay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Ang mga araw ay lumilipas ng mabilis. Ngunit ang mga sagot ay tila hindi ko pa rin matutunton. Sa bawat pagdaan ng oras, ang distansya sa pagitan namin ay lumalaki. At ako'y nawawala sa mga tanong na walang Matapos ang gabing iyon, nagsimula nang magbago ang lahat. Ang mga maliliit na detalye sa buhay ko na dati ay hindi ko pinapansin ay ngayon nagsisilbing mga paalala ng mga desisyong ginawa ko. Pati ang relasyon ko kay nanay na dati puno ng pagkakaunawaan ay nagsimulang magbago. Siya, na tila hindi ko na nakakamtan ang kanyang pagkakaintindi, ay nagsimulang magtanong ng mga bagay na hindi ko alam kung paano sasagutin. Mukhang may nangyayari sa inyo ni Ninang Linda. Isang araw, tinanong ako ni nanay habang kami ay nagkakasama sa hapagkubo. Bakit parang may distansya na? Hindi ba't dati ang saya ninyo magkasama? Ang mga tanong na iyon ay tumusok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Dahil sa kabila ng lahat ng aking nararamdaman, wala akong maipaliwanag ng buo. Alam kong may tinatago ako, ngunit hindi ko kayang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko para kay Ninang Linda. Dahil sa bawat sagot ko, may mga tanong na natutuntun sa isip ko na tila wala ng katapusan. Wala akong magawa kundi ang magtago sa mga sagot ko. Wala naman, nanay. Siguro pagod lang ako, sagot ko. Kahit na alam ko na hindi ito ang buong dahilan. Ngunit hindi lang si nanay ang nagsimulang magtanong. Habang patuloy na bumabagsak ang mga araw, napansin ko na nagiging mailap din si Ninang Linda. Hindi ko na siya nakakausap ng maayos at ang mga pagkakataon na kami ay nagkakasama ay nagiging bihira. May mga pagkakataong siya'y abala sa kanyang mga gawain at parang wala na siyang oras para sa akin. Bawat galak at kasiyahan na nagmumula sa kanya ay nagiging pilit. Parang may mabigat na mga saloobin na hindi ko kayang basahin. Puno ako ng kalituhan. Ang mga tanong ko ay nagsimula ng dumami at sa bawat sagot na hinahanap ko, tila ang lahat ng pakiramdam ko ay dumarami. Nagiging komplikado. Bawat sandali ko ay nararamdaman ko na ang distansya ay lalong lumalalim sa pagitan namin. Isang linggo ang lumipas nang muling magpakita si Rina, ang isang dating kaibigan at pagnanasa ko noon. Nagtaka ako kung bakit siya bumalik sa buhay ko. At nang magkasama kami sa isang pagkakataon, ang mga matatamis na alaalang iyon ay muling sumik. Tinutukso ko ang sarili ko sa mga tanong. Bakit nga ba siya bumalik?
wala namang espesyal na dahilan para magbalik siya. Sa mga sandaling iyon, nagpatuloy siya sa pagbigay ng atensyon at pagmamahal na matagal ko nang iniwasan. Habang nagkakasama kami, nagsimula akong malito. Ang mga nararamdaman ko para kay Ninang Linda ay tila napapalitan ng init ng nakaraan ko kay Rina. Hindi ko na alam kung alin ang nararamdaman ko ng totoo. Kung ang nararamdaman ko kay Ninang Linda ay pagmamahal o isang kalituhan lamang ng mga pagkakaintindi at misinterpretasyon, si Rina sa kanyang pagbabalik ay nagdala ng isang klase ng aliw at sigla na matagal ko nang nawawala. Ngunit ang mga sandali ng kaligayahan na iyon ay hindi ko kayang ipaliwanag ng buo. Tila ang mga paghihirap ko sa pakiramdam kay Ninang Linda ay lumalala pa. Ang pagbabalik ni Rina ay nagbigay sa akin ng lakas upang tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit habang si Rina ay naroroon, ang mga alaala ko kay Ninang Linda ay patuloy na bumabalik. Nang magtagpo kami, sa isang pagkakataon, nagkamali na naman ako. Nagbigay ako ng mga salita na hindi ko inisip, na para bang ipinasok ko sa isang sulok ang sarili ko. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang nararamdaman ko para kay Ninang Linda, pati na rin kay Rina. Nang makita ko si Ninang Linda sa isang pagtitipon, nag-iba na ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung magtapat pa ba ako o kung maghihintay na lang. Alam ko na ang pagkakaroon ng ganitong alon ng mga emosyon ay nagdudulot ng sakit sa akin. Ngunit wala akong magawa kundi ang ipagpatuloy ang buhay ko sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga tanong ko sa aking sarili ay nagsimulang dumami at ang mga sagot ko ay tila malabo. Hanggang ngayon, ang mga bagay na nangyari sa amin ni Ninang Linda ay nagiging masalimuot habang ang buhay ko ay patuloy na umuusad. Sinusubukan kong magtago sa mga saloobin ko, ngunit ang mga galit at takot ko ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Kung saan mang daan patungo sa hinaharap, hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa amin ni Ninang Linda. Ngunit isa lang ang sigurado, ang pagkakaroon ng mga salita, ng mga pagkilos, at ng mga desisyon ay hindi palaging nagdudulot ng kasiyahan. Minsan kapag mag-isa ako sa kwarto ko, naiisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Nandyan na ang mga tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Kung ang ginawa kong pag-amin kay Ninang Linda ay isang hakbang ng tapang o isang malaking pagkakamali. Nais ko sana ay malaman ko agad ang sagot, ngunit sa bawat araw na lumilipas, parang mas nagiging magulo ang lahat. Kung may isang bagay na natutunan ko mula sa lahat ng ito, iyon ay hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa paligid ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ko naramdaman ang mga iyon para kay Ninang Linda. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan o ipagdiwang ang mga nararamdaman ko. Habang binabalikan ko ang mga sandaling iyon, tanong ko sa sarili ko, sobra ba ako? Baka nga. Baka naman talagang hindi ko dapat ipinahayag ang mga nararamdaman ko. Siguro ang pagkakaroon ng mga ganitong emosyon ay isang senyales na may mga bagay akong hindi natutunan mula sa mga relasyon ko sa iba, lalo na sa pamilya ko. Hindi ko na halos natutunan kung paano maging tapat sa sarili ko. Ang mga damdami ko kay Ninang Linda sa mga simpleng bagay na ginagawa niya ay parang mga alon na patuloy na naglalakbay. At habang tinatangkilik ko ang bawat alon, hindi ko napansin na may mga bato na pala sa ilalim ng tubig. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa akin. Naalala ko pa kung gaano kami kasaya ni Ninang Linda noon. Ang simpleng pagtulong ko sa kanya sa bahay, ang mga kwento niyang puno ng aral, at ang mga pagkakataong kami lang ang magkasama. Ang mga simpleng sandaling iyon ay naging mga malalaking alaala na hanggang ngayon ay patuloy kong iniisip. Ngunit sa lahat ng iyon,
Hindi ko alam kung may tamang lugar ba ang mga nararamdaman ko sa loob ng relasyon naming iyon. Ang init ng bawat sulyap na binibigay niya sa akin, pati na rin ang mga ngiti niya na tila may kahulugan, ay nagbigay sa akin ng mga maling akala. Nais ko sanang masabi sa kanya na hindi ko siya gustong pasaktan, ngunit baka hindi ko rin siya kayang iwanan. Sa kabila ng lahat ng mga tanong na iyon, nagsimulang lumitaw ang mga sagot na hindi ko inaasahan. Habang binabalikan ko ang lahat, napansin ko na ako mismo ay naging takot na sa mga desisyon ko. Ang bawat hakbang na ginawa ko patungo kay Ninang Linda ay nagdulot ng kalituhan. At sa huli, natutunan ko na mas mahalaga pa sa lahat ng mga nararamdaman ko ang matutunan kong tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. May mga pagkakataon na tila ang buhay ay hindi tungkol sa paghahanap ng mga sagot, kundi ang pagtanggap sa mga tanong na hindi masagot. Ngunit sa kabila ng mga pagkatalo at kalituhan, natutunan ko rin na hindi ko kayang magpatuloy na nakatago lang sa dilim. Hindi ko alam kung anong mangyayari o kung ano ang magiging epekto nito kay Ninang Linda. Pero sa mga oras na ako'y mag-isa, ang pinakamahalaga ay ang malaman ko kung paano ko muling yakapin ang aking sariling pagkatao. Wala akong magawa kundi tanggapin na ang buhay ay may mga aspeto na hindi palaging makikita at maiintindihan. Kaya nga, natutunan kong yakapin ang lahat ng nangyari at magpatuloy sa pagbuo ng bagong mga alaala. Kahit na hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin, muli, ang pagninilay na ito ay nagsilbing isang mahalagang hakbang sa aking paglago. Hindi ko pa rin alam kung anong tunay na nararamdaman ko kay Ninang Linda, ngunit natutunan kong tanggapin ang aking kahinaan at magpatuloy sa paghahanap ng sarili kong kaligayahan. Kahit pa sa gitna ng mga alon ng kalituhan. Sa mga sandaling mag-isa ako, natutunan ko rin na hindi ako dapat magmukhang mahina, kundi magpatuloy at matutong magsalita ng tapat sa aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito, pero isa lang ang sigurado, ang mga tanong at mga alalahanin ko ay parte ng aking proseso, at sa bawat hakbang, ang araw na iyon ay nagsimula ng tahimik. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang mga sikreto ni Linda ay unti-unting bumangon mula sa dilim, at sa isang iglap, ang lahat ng aking pananaw sa aming relasyon ay nagbago. Hindi ko alam kung paano ko natuklasan ang mga detalye, ngunit isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay liwanag sa madilim na lihim na matagal nang naitago. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagyurak sa aking puso, hindi lang dahil sa nasaktan ako, kundi dahil sa nalaman kong mas malalim na dahilan ng lahat ng ito. Habang tinitingnan ko si Linda mula sa isang bagong anggulo, napagtanto ko na hindi pala siya ang taong inaasahan kong maging, kundi isang bihasang manlalaro sa isang laro ng emosyonal na paghihigante. Ang mga kilos niya, na noon ay tila mga tanda ng pagka-distant, ay hindi pala isang reaksyon sa aking confession. Hindi ko nakitang nangyayari ito. Pero sa paglipas ng mga araw, natutunan ko na si Linda pala ay may mga dahilan na hindi ko pa natutuklasan. Mga dahilan na ang pinagmulan ay hindi ako, kundi ang aking ina, si Elenita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang malaking katotohanan. Si Linda, ang aking ninang, ay matagal nang may malalim na galit sa aking ina. At ang lahat ng ito ay hindi simpleng labis na pananabik o takot na magkamali. Si Linda pala ay gumagamit sa akin. Ginamit akong piraso sa isang masalimuot na plano upang makaganti kay Elenita. Hindi ko lubos maisip na ako, ang taong akala ko'y malapit sa kanya, ay naging bahagi ng isang masalimuot na laro ng paghihiganti na tinatago niya sa loob ng mahabang panahon. Ang aking ina, si Elenita, ay may mga kasaysayan na hindi ko alam. Mga kasaysayan na tila iniwasan niya at hindi kailanman ibinahagi. At si Linda, na matagal nang nabigo sa pagmamahal at tiwala,
ay nagdesisyong gamitin ako bilang isang sandata sa kanyang emosyonal na paghihiganti laban sa aking ina. Pumili siya ng tamang oras upang guluhin ang lahat. At nang maramdaman ko ang bigat ng kanyang mga galit na nakatago sa kanyang mga mata, hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman. Pagkalito, galit, at higit sa lahat, pagtataksil. Hindi ko alam kung paano ko ihahandle ang bigat ng mga natuklasan ko. Puno ako ng mga tanong. Bakit ako? Bakit hindi niya ako sinabi kung ano ang tunay na dahilan? Sa lahat ng mga bagay na ginawa ko para kay Linda, ang lahat pala ng iyon ay naging bahagi ng kanyang plano upang maghiganti. Hindi ko alam kung magagalit ako o kung makakaya ko bang magpatawad sa kanya. Habang tinitimbang ko ang mga nangyari, ang sakit ay tumagos sa aking kaluluwa at ang tamis ng pagmamahal ko sa kanya ay unti-unting napalitan ng matinding pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang mga susunod na hakbang ko. Ang mga nararamdaman ko kay Linda ay hindi mawala sa isang iglap. Ngunit ang katotohanang nalaman ko ay hindi ko kayang itago. Paano ko ipagpapatuloy ang lahat ng ito? Paano ko haharapin ang katotohanan ng kanyang mga motibo at ang masakit na pagsisi na aking nararamdaman? Hindi ko alam kung magtutuloy pa kami o kung ito na ang huling pagtingin ko sa kanya. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang lahat ng ito ay puno ng kalituhan at galit ang aking puso noong mga oras na iyon. Ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Matapos ang lahat ng natuklasan ko, naramdaman ko ang sakit na halos hindi ko kayang tiisin. Ang mga araw na ginugol ko kasama si Linda ay tila nagbabalik sa akin ng mga alaala ng mga pagkakamali at paghihirap. Kaya't nagdesisyon akong tapusin ito sa isang pagkakataon, sa isang harapan. Kailangan kong tanungin siya. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng paliwanag. Pumunta ako sa bahay ni Linda, ang lugar na nagsilbing saksi sa aming mga masasayang araw. Ngunit ngayon ay puno na ng tensyon. Binanggit ko ang mga pangalan ni Elenita at ang kanyang mga lihim na matagal na niyang itinatago. Ang mga mata ni Linda ay puno ng kalungkutan. At sa wakas, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi na matagal ko nang hinahanap. Gerald, ang sabi niya, ang boses niya ay malalim at puno ng sakit. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng ito, pero ang lahat ng ito ay para sa isang mas mataas na dahilan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at unti-unti kong naunawaan kung paano siya nabigo kung paano siya nasaktan ng aking ina. Ang mga lihim ng nakaraan ay nagsimulang magbukas sa harap ko. At sa bawat kwento na lumabas mula sa kanyang bibig, ramdam ko ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Ang galit niya sa aking ina ay tila hindi nawawala at nakikita ko na ginamit ako bilang isang instrumento sa kanyang paghihiganti. Ngunit sa huli, nakatagpo ako ng isang piraso ng pagkaunawa. Si Linda ay hindi lamang nagnanais ng paghihiganti, kundi isang paraan upang malampasan ang kanyang sariling sakit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito, pero natutunan kong magpatawad. Sa mga sandaling iyon, ang mga tanong ko ay napalitan ng mga sagot. At sa bawat sagot, natutunan ko na hindi lahat ng tao ay kumikilos ng tama sa mga oras ng sakit. Ang mga aksyon ni Linda ay hindi palaging tama. Ngunit nauunawaan ko na ang mga desisyon niya ay bunga ng mga maling pangyayari at hindi pagkakaintindihan. Habang magkasama kami, nagsimula ang unti-unting paglago, hindi sa paraang inaasahan ko, ngunit sa isang paraang nagbigay ng bagong perspektibo. Ang aming relasyon ay hindi magiging kagaya ng dati, ngunit may pagkakataon pa para sa pagbabago at paghilom. Si Linda at ako, bagamat may sugat na iniwan ang nakaraan, ay natutunan naming tanggapin ang isa't isa. Siguro,
Hindi kami magiging katulad ng dati, ngunit natutunan kong ang pagpapatawad ay isang daan patungo sa bagong simula. Sa mga huling sandali ng aming pag-uusap, napagtanto ko na ang bawat kwento ng buhay ay may kalakip na mga pagkatalo at tagumpay. At sa mga pagkatalo, natututo tayong bumangon. At sa mga tagumpay, natututo tayong magpatawad. Habang binabaybay ko ang bagong landas na ito, hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Linda. Ang isang bagay lamang ang sigurado. Sa paglipas ng oras, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa sakit, kundi sa kakayahang harapin ito, magpatawad at magpatuloy. At sa huli, marahil ito ang pinakaimportanteng aral na natutunan ko. Ang tunay na paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa unti-unting pagtanggap at pag-unawa sa mga nakaraan at sa mga kasirin. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay may natutunan kayong aral at kahit gaano man kabigat ang ating mga pinagdadaanan, may pagkakataon pa ring magbago at maghilom. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat kayo palagi.